Kasama ho natin ngayon pong umagang ito si Department of Trade and Industry Assistant Secretary Agaton Novero. Kaugnay pa rin po dito sa naging assessment ho nila. Good morning po at welcome sa Bombo Radio Philippines, Assistant Secretary Overo. Sir. Good morning po at good morning sa mga nanonood. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Ever Asek. No? Ano pong naging assessment ho ninyo sa unang araw ho ng pagpapatupad nito hong price cap kahapon, no? Para ho sa regular at well-milled na bigas? Asek. Unang-una siguro gusto kong ilinaw na hindi po lahat ng klaseng bigas sakop ng price cap o price ceiling, 41 at 45. Marami po kasi pinapakita sa balita at sa mga videos na meron mga 50 plus, 60 plus, may 70 plus pa. Hindi po bawal na magbenta sa mataas na presyo ang mga premium or specialty rice. Tulad yan, may nakikita tayong Hasmin, 50 plus. Opo. Hindi po bawal yan. Hindi po sakop yan ng price cap. So, ilinaw ko lang po, ang sakop lang ng price cap, yung regular milled at yung well-milled, 41 at 45 po yung cap. Pwede pong magbenta na mas mababa pa dyan. Huwag lang pong lalampas. Okay. Base po sa pagbisita natin kahapon, kasama po ang DA, tapos DILG, sa unang araw dito po sa Metro Manila. Karamihan naman po ng mga retailers sumusunod sa cap. May mga ilan-ilan na nagbebenta sa mas mataas na presyo. Pero karamihan naman mas sumusunod sa cap natin. Yung ginawa kasi ng DTI ngayon tsaka ng DA, monitoring muna tayo. Validation rin ang listahan ng mga retailers. Tapos educational and information awareness muna tayo ngayong mga unang araw. Mula ho dun sa nabanggit po ninyo, karamihan, I take it na meron po mga lumabag. Tama ho ba, Asek? Meron mga namomonitor tayong lampas pa sa price cap. Pero wala pa naman tayong ini-impose na mga multa. Kasi nga, nasa information campaign tayo, validation and list. Meron din tayong mga series of meetings, interagency meetings, at mamaya nga may meeting tayo with DSWD, DA, para i-finalize yung mekanismo ng pagbigay ng financial assistance o compensation. Magandang balita ho yan para sa mga retailers yun natin, Asek. Ano? Pero if I may, kailan ho kaya, Asek, yung target ho natin na araw na pag-penalize doon sa mga lalabag kung sakali? Meron na ho tayong target? Nasa usapin pa yan, pero i-announce naman yan. I-announce natin yan. Ang nagiging priority pa nga natin yung mailabas agad yung financial compensation. Kasi yung mga nakausap tayo, mga retailers, karamihan sabi nila, lugi talaga kami sa 45. At sana makabawi naman kami at makabenta kami ng premium rice. Kaya meron silang mas matataas. May mga ilan pero bibihira na sabi nila balik capital lang kami sa 45, kaubos na rin yung stock namin ng well-milled. Bawi na lang kami sa mga premium rice. Oo, sige. Asek, ang ating pong katandem, si Bombo Ever, meron pong mga karagdagang katanungan. Bombo Ever. Okay. Asek, kunin na rin po namin yung inyo pong side dahil batay po dun sa grupo ng local grain retailers na Grain Retailers Confederation of the Philippines dun sa Eastern Visayas chapter. May ilang retailers na raw po na nagsara dahil po sa takot na malugi. Sa inyo pong monitoring po kahapon, may ganito po ba kayong nasubaybayan so far sa unang araw po ng implementasyon ng price cap, Asek? May mga ayaw magbenta at magsara, karapatan naman nila yon. Kung hindi na nga naman hanap buhay yan, palugi na. Karapatan nila yon. Ang sinasabi lang naman natin, kung magbebenta sila ng well-milled, dapat 45 yun yung nasa executive order. Or in case of regular milled, 41. Pero meron din tayong mga medyo hindi pa kumpleto yung stats natin nationwide kasi medyo kapos rin sa tao ang DA sa labas ng Metro Manila. Na meron din mga nakakapagbenta pa ng mababa sa 45 na well-milled rice. Tapos namomonitor rin natin, medyo kapos na rin yung mga supply ng regular milled na at 41 na price cap. Pero karamihan dito sa Metro Manila sumusunod naman. Meron mga hindi sumusunod pa. Basta ang tutok at ang utos sa atin ng
ng Pangulo at ng DTI Secretary sa amin sa DTI na strict monitoring in Metro Manila, sunod-sunod. Tapos validation ng listahan natin na para doon sa mga tatanggap ng ayuda o compensation galing sa DSWD. Inaapura po natin na sana ngayong linggo, bago matapos ang linggo, masimulan na yung pagbigay ng mga ayuda o compensation sa mga retailers. At syempre, kasama sa pagbigay natin ng compensation or assistance, financial assistance, ito nga para i-cover up yung kanilang pagkalugi sa 45 cap o 41 cap. Ang mahirap lang kung tanggapin nila yung mga financial assistance tapos hindi sila magsara sila. Hindi naman pwedeng ganun kasi tumanggap sila ng assistance. ASEC, so nga as of now, yung profiling validation ng mga beneficiaries na mga retailers na affected po dito sa price cap is ongoing po ngayon. How about naman po sa atin pong mga magsasaka ng palay? Dahil sila din po affected dahil may ilan, dahil po to sa mababang farm gate price ng bigas dahil po dun sa parang makikipag-negotiate po yung mga traders na kunin din po ng mas mura ito pong bigas na kanila pong pinoproduce. So, what about the government? Meron po ba silang ilalaan din po na subsidy for the farmers po? Yung DA naman, di ba, and through NFA, meron naman silang programa, lalo na kung masyadong bagsak ang presyo. Ang alam natin dyan, yung NFA bumibili ng mas magandang presyo. Pero base sa, again, balikan natin yung historical data natin. Medyo mataas po ang bentahan ng bigas, hindi pati palay po ng mga nakaraang buwan kasi nga lean season ngayon. So, inaabangan natin na yung gobyerno naman hindi talaga basta-basta pumapasok at nag-i-intervene sa merkado. So, pag harvest season talaga, kahit walang price cap, bumababa ang presyo ng bigas at palay. Pag lean season, tumataas naman talaga ang palay at ang bigas. Nagkataon lang na itong nakaraang mga linggo medyo extraordinary yung pagtaas ng sobrang taas ng presyo ng bigas na laking epekto sa ating inflation. Okay. ASEC, maraming salamat. Panghuli na lamang on my part. Kamustahin na rin ho siguro natin yung supply sa ngayon ng well-milled rice at itong regular rice kasi sigurado marami ho yung mga tatangkilik ko dito ngayon. ASEC. Base sa datos ng DA, hindi naman tayo kapos sa supply. Karamihan po ng well-milled rice natin pag lean season, ang source natin imported. So, may datos po ang customs saka ang DA na marami tayong imported rice na pwedeng ibenta as well-milled rice. Okay. ASEC, maraming salamat. Parating na rin po ang anihan. Mga 3 weeks from now, simula na ng anihan. So, ini-expect na natin na bumaba na rin ang presyo ng bigas talaga. So, parang yung local... Yun nga, gusto ko pong ilinaw dalawa. Una, stopgap measure lang to. So, hopefully, matapos na to in 1 month. Lalo na papasok na rin yung anihan. Pangalawa, hindi po lahat ng bigas kasi maraming nalilito. Baka ating mga mamamayan, mga kababayan na pumunta sa palengke, tuturo ngayon yung pinaka magandang klaseng specialty or premium rice. At sasabihin, kailangan 45 lang yan. Hindi po ganon. May mga premium rice po tulad ng Dinorado, Jasmine. Mahal po talaga yan. So baka lang magkalituhan yung mamamayan natin na lahat na klaseng bigas may price cap. Hindi po ganon. Okay. Sige. ASEC, maraming salamat. Hanggang sa muli po na kayo po ay makausap dito po sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, ASEC. Salamat din.